Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, yung keen side. Bago po natin panoorin po yung video ni VP Sara at ang kanyang litanya na tungkol sa impeachment, wala daw siyang pakialam sa impeachment. Bahala na lang kayo dyan. Sa hindi pa nakasubscribe din sa akin, please subscribe my channel and likes din sa aking mga videos. Di ba? Ang ganda-ganda. Panoorin po, pasadahan po na natin yung nangyari sa Senado, di ba? Walang umpay na kaguluhan sa nangyayari sa Pilipinas. Tandaan niyo mga kababayan, kung simulan na upo si Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, sunod-sunod po yung yung kaguluhan nangyayari sa Pilipinas. Unang-una, 'di ba? Simula talaga ngayon ang tataas ng bilihin, ang taas ng dolyar, taas pa rin ng gasolina, pati mga kurdo ang taas pa rin, parang hindi pa rin parang hindi pa rin makasahad yung hindi pa rin parang hindi pa rin makausad ang Pilipinas, ang taas ng mga bilihin. Pero ang nangyayari, tuloy-tuloy pa rin ang impeachment kay VP Sara. Kaya ngayon, nagsawa na siguro si VP Sara sa pabalik-balik na nausapin sa impeachment, sa mga nangyayaring hearing diyan, para nagsawa na. Tapos ngayon nagpalit liderato sa Senado. Nagkaroon ng commotion doon, nagkaroon ng barilan. Nagkaroon ng barilan doon sa Senado kasi nga gusto nilang ibigay si Senator Bato sa mga taga-ICC para sa arrest warrant para daling kaagad sa dahig. Wawa, ganun-ganun na lang ba? Kahit ako nasasawa na rin ako makinig ng mga ganyang usapan eh. Nakakasawa na, lagi na lang tuloy-tuloy yung kaguluhan sa nangyayari sa Pilipinas. O anyway, ito muna yung litanya ni VP Sara na wala siyang pakialam sa nagiging impeachment tungkol sa kanya. Speech ng Kamara kay Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. I, Alan Peter Schramm Cayetano. Ang pagpapalit ng liderato ng Senado na siya namang magiging impeachment court. Namangman sa ngayon ang bilang ng mga kakampi ng bise sa Senado, ayaw niyang magkomento sa nakaambang impeachment trial. Wala akong feelings about the impeachment. Iwan na lang natin sa spokesperson at sa mga abogado ang pagkokomento. Ang kanyang impeachment defense team ayaw din daw magpakampante. 13 ang bagong mayorya ngayon sa Senado, kabilang ang 7 miyembro ng tinaguriang Duterte Bloc. 9 lang ang kailangan para ma-acquit ang bise sakaling matuloy ang impeachment trial. Sabi ni Atty. Michael Poa, bago pa man maudlot ang impeachment trial noong nakaraang taon, handa na sila. We are really anticipating trial. Why? Actually, matagal na yan sinabi ni Atty. Poa, di ba? Last year pa yan. Kaso lang ang interview, pabalik-balik na lang. Yung parang nakakasawa na panoorin yung mga pa-interview. Tapos isa lang naman ang isasagot ng mga attorney. Kasi noon pa yung sinabi ni Atty. Poa na ready na sila kahit last year pa na pinaghanda na nila yung impeachment lamban kay VP Sara. So yun pa rin isasagot niya ngayon eh. Kaso lang yung impeachment kasi, yan po ay political motivated yan eh. Numbers game yan. Hindi po yan hindi po yan sa tama, hindi yan po sa mali. Kahit tama ka, kung ang mga kalaban mo ay bayad, lalong-lalo sa Kongreso. Siyempre, kung mayroong nagbigay doon na malaking halaga, siyempre, bubuto ka ng naaayon sa kagustuhan nila na i-impeach si VP Sara. Kaya ang nangyayari yan, numbers games, yan talaga sa ganyang sistema sa impeachment. The numbers can easily change. Do we feel that we have the numbers on our side? The defense is not really focused so much on the numbers eh. Pinuna naman ng bise ang paghain ng ICC warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. Binatikos din niya maging ang 5 senador na naghain ng mosyong minumungkahing sumuko na lang si De La Rosa sa competent authority. Hindi yan panawagan ng kahit sinong tao dahil ang isang warrant of arrest na hindi issued by a Philippine court cannot be implemented in Philippine soil. Ang asawa naman ng bise na si Atty. Mans Carpio nagsampa ng civil suit sa Davao City Regional Trial Court laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pa. Kabilang si Father Sabalia sa mga impeachment complainant laban sa bise, habang tumestigo si Madriaga sa umano'y maanumalyang paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds. Humihingi si Carpio ng 7.3 million pesos na danyos.
dahil nang siraan umano nila ang kanyang asawa sa pamamagitan ng coordinated black propaganda, sinira rin nila ang kanyang reputasyon. Sabi ng abogado ni na Father Sabali, Iniwi na yung ano, yung mga nangyayari diyan sa ano kay Attorney Carpio. Iniwi balikan natin po yung kay Senador Bato. 'Di ba yung 5 senador na nag-file sila ng ano yun, nag-file sila ng resolution, si Lacson, si Soto, si Hontiveros, ako sino pa yung mga Pusipilato, na kailangan daw isuko na si Senator Bato sa ICC. Alam mo ang pinaka makapal na mukha diyan si Lacson eh. Si Lacson nga nagtago ng 2 taon eh. Nagtago si Lacson ng 2 taon tapos ngayon may lakas ng loob siya na magsalita na isuko si Senador Bato. Parang di yata nakakatuwa kay Lacson. Si Lacson yata nang sasalita lang yata. Parang ano yan, may saltik sa utak. Parang wala siya. Akala mo linis kung magsalita si si Pampilo Lacson. Eh yun, kung tagal yan, 2 years nang tago yan sa batas dahil yung sa Dacier case. Nako, Lacson, tumigil ka tapos magbibigay ka ng resolution na isuko na lang si Bato. Ngayon nagkaroon ng palit liderato na sa Senado, 'di ba? Yung hawak sa Senado na ngayon, yung bagong Senate President ay si Alan Peter Cayetano. So, ang dami nang nanawagan diyan, na sana magkaroon na ng Blue Ribbon Committee at ipatawag na ng 18X Marin at buhay no ulit yung flood control anomalya. Kasi kay Lacson nga tinatakpan nila pati kay Tito Soto, tinatakpan na nila yung flood control anomaly eh. Ayaw nilang ipatawag yung mga taong nagrereklamo. Pero yung nagsisimula pa lang yung issue ng flood control anomaly, Diyos ko, ito si Pampilo Lacson ng talagang bida-bida sa bida-bida yan sa Senado kung ano mga sinasabi niyang kanyang mga litanya na mayroon 63 ng mga kongresista nakasabwat daw sa flood control anomaly. Tapos ngayon nakaupo na siya ng chairman ng committee. Naku, wala na, tahimik siya kung ano na lang kanyang mga sinasabi. Kasi nga, mga kakampi niya kasi lahat ng nakalistahan. Lahat mga kakampi ni Lacson. So ngayon na nangyayari kasi ngayon, sana mangyayari ngayon, ipatawag ulit ang 18X Marin. Para magkaalaman na kung ano pa talaga ang nangyayari sa anomalya na yan. Malayo mo natin, baka umuwi pa si tawag niyan si Saldico dahil sa iba na yung liderato sa Senate President, si Alan Peter Cayetano na. O sana, di ba? Mas maganda yan. Tapos laging paulit-ulit yung mga tao sa Kongreso, di ba? Mga kongresista na sana i-combine na dyan sa Senado. Tapos yung impeachment trial laban kay BP Sara. Tapos yung mga supporters nila doon ng mga makakaliwa, pati yung mga pinklawan, sana daw i-combine na sa Senado. Marami po, baka mamaya ma-acquit lang si BP Sara kasi nga ang tinitingnan po diyan ay numbers game. Mga kababayan ko, ang tinitingnan po diyan numbers game. Baka mamaya ma-acquit lang si BP Sara sa Senado kasi nga mas marami po ang pabor kay BP Sara. Ay dito naman sa Kongreso talaga matik na yan eh. Lahat naman yung mga kakampi ni Romualdez ni Tambaluslos. Kaya ano bang ina-after natin doon? Kaya kahit mali doon, Diyos ko, bubusalan ka ng pera para bumuto ka lang ng yes na laban kay BP Sara. Tignan nyo naman si Toby Chanko, pati yung isang bata, yung taga Pampanga ba yun? Diba, ngawa sila ng ngawa sa ngawa silang ngawa dati sa first impeachment, ngawa silang nangawa sa sa publiko. O ngayon na nangyari, si Toby Chanko bumuto ng yes. O, kasi nga, binusalan din siya ng pera. Kaya ngayon tumahimik, di ba sila tumahimik? Kaya ganyan din nangyayari yan. Binusalan. Kaya kahit sino, tingnan mo, kaya nagsawa na si BP Sara sa ganyang usapin. O ngayon na lang, mangyayari na sa Senado. Pero tingin ko yata ma-acquit kasi mas marami mga kakampi kay BP Sara. So ayan muna mga kakampi ko, mga kababayan ko dyan sa Middle East. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel. Let's like din sa mga ating mga video. Sa ngayon, masalam!